Kristiyano natin. Sa unang tanong, bakit importante ang pagiging Kristiyano ko? Kasi ito, sundan tinawag ako ng ating pinakamamalapan ni Jesus bilang Christian. Kasi halos lahat naman po tayo dito is galing sa labas. Hindi tayo nabautismuhan, then may nag-share lang sa atin ng Word of God. Kaya tayo na-convert into Christian. And then nagkaroon ng relationship sa ating pinakamamalapan ni Jesus. Importante yun kasi out of billion, isipin nyo, out of billion people in the world, ilan lang ang tinawag ng mahal ng Panginoon? Many are called, few are chosen. Tandaan nyo to maraming tinawag ang mahal ng Panginoon, pero konti lang ang pinili niya. Meaning, napakaraming tao na sa buong mundo, pero sino ako? Lagi niyo sabihin sa sarili ko, sino ako? Hindi ako importante, hindi ako mahalaga, pero pinahalagaan ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Ginamit niya ako sa kanyang banal na ubusan para mag-share ng Word of God na ginagawa ko ngayon. Kasi before, hindi niya ako makikita na ganito. Lagi lang akong nasa bahay. Siguro, nagkukulong, ganyan. Nag-work. Tapos trabaho, tapos ipon, gala. Yan lang yung buhay ko before, na hindi pa ako nakakilala. Pero nung tinawag ako ng malapit ng bilang Kristiyano, lahat yun binitawan ko. Kabaligtaran yung ginawa ko na nag-share ako ng Word of God. Ginamit ko yung oras ko para sa ikaluluhati niya. And then, hindi ako naging makasarili. Kasi kung ako makasarili, lahat ng nalalaman ko, akin lang. Hindi ko kayo sasabihan. Kasi sa totoo lang, lahat ng pagpapala, kabaga naman nabigay na ng malapang na sa akin, spiritual, physical, emotional. Kaya, ang ginagawa ko na lang is, sinishare ko na lang din sa inyo na sana, in due time, sa darating na panahon, kayo na yung mag-share, hindi na kami. Kumbaga, i-share nyo yung goodness ng mahal na Panginoon sa mga kakilala nyo. Kasi napaka-ikli lang ng buhay. Anytime, pwede tayong kunin ng mahal na Panginoon. Pero ang titignan sa atin ng mahal na Panginoon, anong ginawa nyo nung nabubuhay pa kayo dito sa lupa? Nagpakasarap lang ba kayo? Lang ba kayo sa kasalanan? Nagpakalunod lang ba kayo sa kasalanan? Naging matigas lang ba ang ulo nyo? Ayun ang titignan ng mahal na Panginoon. Or naging mabuti kayong example as a Christian. Importante kasi na hindi lang Christian tayo sa bibig. Christian tayo dapat dito. Kasi ang totoong Kristiyano, pagka wala ng mga tao, doon na lumalabas ang pagiging totoong Kristiyano. Halimbawa, example, wala na tayo dito, dalawa na lang kayo natitira. Ano nang ginagawa nyo pag wala na yung mga kasama nyo? Ano na kayo? Doon tayo tinitingnan ng malapay noon. Kasi hypocrite ang tawag sa Kristiyanong nasa church, akala mo nasa church, anghel. Pero pagdating sa tahanan, pagdating sa school, pagdating naman sa ibang lugar, iba-iba na ginagawa nila. Kristiyano ba tawag doon? Hindi, di ba? Ang tawag doon, hypocrite. Ang ipapaibabaw lang. Ginagamit nyo lang yung Christian na word para ma-satisfy na sa paligid nyo na mabait kayo or Kristiyano kayo. Pero deep inside, hindi nyo ginagawa yung kalooban ng mahal na Panginoon. Yan ang tinatawag na hypocrite Christian. Imbabaw na Kristiyano. Ayan ang ayaw ng pinakamahal na Panginoon. Basahin sa Matthew chapter Siguro nasa Matthew 20:22, mga ganun na verse. Sabi, yung Christian na sabi niya, Lord, bakit hindi ako pwede pumasok sa iyong kaharian? Sabi ng mahal na Panginoon Jesus, huwag mo akong tawagin Lord, kasi hindi kita nakikilala. Yun yung masakit na katotohanan na in due time, pagka tumawag tayo sa mahal na Panginoon, sinabihan niya kayo na hindi na kayo kilala. Bakit? Bakit ganun? Ba't may ganung verse? Simple lang. Kasi yung iba, tinanggap na si Kristo. Pero hindi naman nila sinunod yung commandments na tinatawag. Kalooban. Diba, lagi nga sinasabi, if you love me, wala naman sinabi sa verse na, if you love me, keep my commandment kapag may nakatingin. Diba? Wala naman ganon. Kapag nasa church. Or pag nasa church ka lang, tsaka mo lang ako iibigin. Hindi ganon brother. Beloved brother, hindi ganon. Ilinawin ko sa inyo, kung talaga totoo nyong may relationship kayo kay God at kung totoong mahal niyo siya, ipakita niyo sa gawa. At saka, outside or inside of church, maging ilaw kayo. Siguro, yung iba dito, hindi pa ganon ka, ka-matured sa ganitong, mga Bible verse, siguro pag-sharing, hindi pa ganon kayo ka-matured. Pero,
sa mga susunod na araw, hindi pwedeng ganun lagi. Kasi ang gusto ng mahal na Panginoon, nag-grow tayo lahat. Tama? Kasi alam nyo, sa totoo lang, meron verse din sa John chapter 14. Siguro 14:6. Sabi, ang isang Kristiyano, pag hindi nagbubunga or hindi nag-grow, anong gagawin? Bulukan. Igakat niya na. Igakat niya na. Kaya yung ibang mga Christian na wala na sa church, or ibang Christian na tumalikod na, nanlamig, inalis na ng mahal na Panginoon. Kumbaga, ngayon, nasa mahal na Panginoon na yon sa ating Panginoong Jesus. Kung tatawagin pa sila ulit, bibigyan pa silang second chance na mag-serve, mag-share ng Word of God, ganyan, magbalik loob, ganon. Yun po yung case-to-case na po tayo doon. Mahal na Panginoon na nakakaalam din sa mga taong, mga Kristiyano na tumalikod na. Pero sana wala naman dito sa atin, sa magkakapatid sa atin. And then yung relationship, bakit importante sa atin na may relationship tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bukod sa pagiging Kristiyano natin, bakit mahalaga yan? Importante yan kasi, sabi nga ni John Berg kanina, sa ating mga pagsubok, di ba? Tawagan mo ang kaibigan mo, tawagan mo parents mo. Lahat ba ng pagsubok nyo, nasasagot nila? Kaibigan mo, tawagan mo. Lalo na pag malalim na yung pagsubok mo. Halimbawa, gipit ka talaga. Ang kailangan mong pera ngayon, 10,000. Hiraman mo yung kaibigan mo. Papahiramin ka kaya? Instant? Hindi. Ganun ang may limitation ang tao. Pero pag kay God, kay Lord Jesus tayo magtiwala. Kahit anong mangyari, yung sabi ni John Berg, yun nga, hindi niya tayo tatalikuran. Tsaka, yun nga, palagi nandiyan ang mahal na Panginoon. Higit sa ating mga kaibigan. Kaya unahin natin ang mahal na Panginoon. Huwag yung magbarkada. Tsaka sana, huwag kayong maging ganun na yung iba. Church, nagtatropa-tropa sa church. Kaya dumadalo dahil sa tropa nila. Mali. Dumalo kayo dahil sa mahal na Panginoong Jesus. Siya yung main. Siya yung natin, pinaka-important. Kumbaga, sa lahat ng dapat na unahin natin. Sabi nga 'di ba sa Matthew chapter 6 verse 33. Sino nakakaalam ng verse? Matthew chapter 6 verse 33. John Berg. Matthew? Oo, 6:33. Ano? See? Matthew chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all this shall be added unto you. Amen! Hallelujah! Oh, Lord to God. Doon pa lang sa verse na yon, sinasabi na ng mahal na Panginoon na siya ang unahin natin. Diba? Wala naman sinabi yan na verse na unahin mo kaibigan mo, unahin mo yung problema. oh, kung sino-sino. Hindi ganun ang sinabi ng mahal na Panginoon. Unahin mo siya at pawang i-pwede niya na lang lahat ng mga pangangailangan natin sa Destroy. kung ang ibon nga is napapakain ng mahal na Panginoon. Kahit Gano'n wala pa kaya silang- tayo mga tao? tayo pang mga tao. Kaya, mas unahin natin. Ang mga ibon kasi actually, nagpupuri sila sa ating Panginoon. Tayo pa kaya na hingi lang ng hingi, ganun. Hindi, dapat palaguran din natin ang ating Diyos. Kumbaga, may relationship tayo. Ibon nga, may relationship nga sa Panginoon eh. Tayo pa bang mga Kristiyano? Tsaka Kristiyano tayo, hindi tayo yung parang ano-ano lang, tambay-tambay lang. Tambay-tambay. Hindi tayo ganun, kaya importante yun. Ayun yung pinaka, natin, i-focus natin sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Para hindi nasasayang yung araw, yung oras. Kasi kayo, kabataan pa kayo, marami pa kayong magagawa sa paanan ng mahal na Panginoon. Naniniwala ako sa inyo na kayo, gagamitin kayo. Hindi nyo lang siya masyadong na-figure out ngayon. Pero in due time, kayo na yung tatayo at magsasabi na maglingkod kayo sa Diyos dahil mabuti ang Diyos. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng bagay. Si Brother